Magandang araw, hapon o gabi sa inyo mga kadiliman. Saan man lupalop ng mundo kayo nakikinig. Alam ko na marami rin tayong listeners na OFW, pati na mga nakatira na sa ibang bansa na namimiss ang mga kwento sa Pilipinas. Sana ay nai-enjoy at naiibsan kahit konti ang nararamdaman sa mga binabahagi sa channel na to. Yung iba ay nakapag-share pa ng kanilang karanasan, kaya maraming salamat sa inyo. Tunghaya ng kwento ni na Andrea, Loisa at Juvie sa bansang China, Kuwait at Jordan. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Itago niyo na lang ako sa name na Andrea, 29 years old. 23 pa lang ako nang magsimulang mag-abroad at maging OFW sa China. Inabutan nga ako ng lockdown doon at kasagsagan ng COVID-19. Marami ring namatay noon sa lugar namin, lalo na sa gusading tinirahan ko. Grabe ang takot na naramdaman ko noon. Yung parang naghihintay ka na lang ng kamatayan mo. Mababalitaan mo na lang na yung kausap mo lang isang araw ay namatay na. Talagang nawalan na ako ng pag-asa. Nag-iiyakan na nga kami ng mga magulang at kapatid ko. Nagpaalam na ako sa kanila. Pero awa naman ng Diyos, lumipas ang ilang buwan at naging maayos ang kalagayan namin. Nagdatingan ang mga ayuda at biglang naging clear sa lugar namin. Ang naiwan na lang noon ay yung mga basurang naipon at ilang kapitbahay na patuloy na nilalabanan ang kamatayan. Yung dating maingay na lugar ay biglang naging tahimik. Pero mas nakakabingi pala ang katahimikan dahil kung ano na lang ang maririnig namin. Tuwing malalim na ang gabi noon ay may naririnig akong biglang palahaw ng bata. Minsan naman ay pagngoy-ngoy nang hindi ko malaman kung ilang kaluluwa. Nasabi kong kaluluwa dahil iilan na lang kami ang nakatira doon. Ang layo pa ng mga unit. Kaya imposibleng marinig pa namin yung mga iyakan na nanggagaling sa ibang unit. Isa pa, kapag naririnig ko yun ay agad naninindig ang mga balahibo ko sa batok. Sabay na nakakaramdam ako ng kakaibang ginaw. Kahit yung mga alaga ko ay nagsasabing natatakot daw sila. Minsan pa noon ay mahigising na lang ako bigla sa sigaw ng isang babae. Yung sigaw na parang nahuhulog sa building. Meron kasi na nagpa-positive sa COVID. Nasa mas mataas sa palapag siya. Bigla na lang tumalon sa building sa takot na mahawaan niya yung mga anak niya. Hindi na kami lumalabas noon pero narinig namin ang malakas na sigawan at ang malakas din na pagbagsak ng katawan niya. Siguro ay natrauma din ako at hindi yun mawala-wala sa isip ko. Kaya naririnig ko pa rin yung sigaw na yon kahit sa kalagitnaan ng gabi. May gabi pa noon na ginising ako ng dalawang alaga kong nasa edad 3 at 5. 5 years old yung lalaki at 3 naman yung babae. Mga 2:00 pa lang yata noon ng madaling araw. Mas ako ang pinupuntahan nila kapag natatakot sila kesa sa parents nila. Hindi kasi sila naniniwala sa mga multo. Pero yung dalawang alaga ko, nagsasabi noon na may old lady daw sa room nila. Kaya sinasabi ko na grandma nila yon at dinadalaw lang sila. Pero ang totoo, ayoko lang silang matakot. Yung grandma nila in both sides ay parehong wala na. Pero hindi sila namatay dahil sa COVID. Kaya sigurado ako na kung ano man yung nakikita nila, hindi nila kamag-anak yun. Baka naligaw na kaluluwa. Sinasabi ko na lang na lola nila yun para mapakalma at hindi sila matakot. Kasi lalo lang silang lalapitan. Minsan, tinanong ko yung alaga kong lalaki, "What does grandma look like?" Natitigilan siya, tapos bigla na lang yayakap sa akin, sabay bulong ng, "Scary." Kaya sinabi ko na sasamahan ko na lang silang matulog. Naglalatag ako sa kwarto at sila ang pinapahiga ko sa kama. Akala ko iayos na yung setup namin, pero bigla na lang pumalahaw ng iyak yung bunso. Sabay turo sa may pintuan kahit nakasara naman ito. Hindi ko pa gaanong maintindihan yung sinasabi niya dahil bulol pa nga. Lao, Fe, Ren. Sabi nung batang babae na ang ibig sabihin ay old woman. Tapos bigla na lang sumabat yung batang lalaki ng
Bushi, loud typo. It's not, it's old hag. Ibig sabihin. Bigla akong natakpan ng bibig ko. Sinabihan ko silang matulog na. Hayaan na si Lola na magbantay sa amin. Pero sa totoo lang ay kinikilabutan na ako nun. Nagdasal na lang ako sa utak ko. Pilit namang pumikit yung dalawa. Pero bigla na lang dumilat si baby girl at sumigaw. Umakto pa ito na parang may tinutulak. Mabilis ko siyang binuhat at niyakap dahil iyak siya ng iyak. Nagsumiksik naman sa gilid ko yung batang lalaki. Nilakasan ko yung pagdarasal ko, paulit-ulit. Pilit ko ring tinatabo yung kung anumang espiritong pumasok sa unit namin. Nang sabihin ng mga alaga ko na wala na ito, ay nakahinga na ako ng maluwag. Kwento ng babae ay lumapit daw yun sa kanya. Nakakatakot yung itsura. Kung isa lang ang nagsabi noon baka hindi pa ako maniwala. Malakas kasi ang imagination ng mga bata, di ba? Pero dalawa kasi silang nagsabi sa akin na nakakita nung matanda at pareho yung description. Nag-research ako kung papaano magtaboy ng mga ligaw na kaluluwa sa bahay, lalo kung nanggagambala ito. Isa raw ang asin sa mabisang pantaboy. Kaya naglagay ako ng asin sa may pintuan at bintana bago matulog ang mga bata. Siguro ay napansin na ng amo kong babae na may nangyayari na sa amin ng mga bata, kaya tinanong niya ako. Sinabi ko na lang sa kanya yung kwento ng dalawang bata. Akala ko ay magagalit siya at hindi maniniwala. Pero nagalit nga ito sa akin sa kadahilan ng hindi ko raw agad sinabi sa kanila. Ayun at nagdasal sila ng nagdasal ayon sa relihiyon nila. May nilagay rin silang talisman sa bawat sulok at parte ng bahay. Tama raw ang ginawa ko na naglagay ng asin. Hindi kasi malabo na puntahan sila ng matandang yon na namatay din sa COVID. Palagi raw yung dumadalaw sa kanila noon, pero pinagbabawalan na nga nila dahil nga nagkaroon daw yun ng sakit sa baga. Parang nagalit daw at sinabihan silang masasama ang ugali. Simula naman nang maglagay kami ng pangontra ay natigil na ang pagpapakita ng matandang yon. Pati na rin yung mga naririnig at nararamdaman kapag malalim na ang gabi. Isang malaking dagok talaga ang COVID sa buong mundo. Kahit na sa pamilya ko may nadali rin ng virus. Pasalamat na lang talaga ako at ligtas akong kasama ng mga amo at alaga ko. Hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa kanila at yung mga amo ko hindi na nag-aalis ng talisman sa unit namin. Kung nagtataka kayo sir kung paano ko napakikinggan yung mga stories nyo sa channel, nakaban kasi ang YouTube dito sa China. Pero may ginagamit akong VPN para ma-access ko yung YouTube. At isa pa, tuwing umuwi ako every year sa Pilipinas. Ayun. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Juvie, taga Mindoro at dating OFW. 23 pa lang ako nung mangibang bansa. After 5 years ay pumirmi na ako dito sa Pilipinas. May 2 anak at asawa naman akong nagtatrabaho sa abroad. Naging libangan ko na nga dito sa bahay ang makinig sa mga kwentong katatakutan sa YouTube. At isa nga ang channel nyo sa madalas kong mapainggan. Kaya naitanong ko sa inyo ang email nyo para maipadala itong kwento ko. Nangyari pala ito Sir Bob sa ibang bansa kung saan ako dating nagtatrabaho. Nasa Singapore ako noong una pero after 2 years ay lumipat ako sa Jordan. Ako ang pumalit sa pinsan kong nabuntis at umuwi ng bansa. Madalas na kami lang ng mga katulong ang naiiwan sa bahay ng amo namin. Parehas kasi silang nasa business trip. Yung mga anak naman nila ay may kanya-kanya ng pamilya. Ang mayordoma naming taga roon ay namamahala sa amin. Malaki yung bahay ng amo namin at stay-in ng driver na madalas ding wala. Kaya kaming 4 na mga babae lang ang nasa bahay. Kabilin-bilinan ng amo namin na i-double lock at i-check palagi ang mga pinto bago matulog. Kahit naman wala gaanong loko-loko sa lugar na yon ay maingat pa rin kami.
May naikwento yung pinsan ko bago siya umalis. Sinabihan niya ako na huwag magpapaiwang mag-isa sa labas ng silid ko kapag mag-isa lang ako. Pagtulog na yung mga kasama ko ay matulog na rin ako. Minsan daw kasi noon ay naiwan siyang mag-isa sa kusina at may kumatok daw doon sa pinto, pero nang buksan niya ay wala namang tao. Tapos, nang pabalik na raw siya ng kusina ay may nakita siyang babaeng nakatayo sa may lababo. Akala raw niya ay yung kasamahan niya, pero habang papalapit siya ng kusina ay natayuan ng mga balahibo niya sa hindi malamang dahilan. Nung saktong nasa pinto na raw siya noon, parang kumurap lang siya ay bigla nang nawala yon. Kaya hindi na niya natapos ang gawain at pumasok na ng kanyang silid. 10:00 na raw yata yun ng gabi. Pero nawala naman sa isip ko yon nang andoon na ako nagtatrabaho. Hindi kasi talaga maiwasan na hindi ako mahuhuling matulog dahil ako ang nakatoka sa kusina. Tapos na silang magligpit ay naghuhugas pa ako ng pinagkainan at pinaglutuan. Ako rin yung nagdo-double check ng mga pinto nun. Nang minsang i-check ko yun ay napasilip muna ako sa labas. Tahimik at wala ng katao-tao. Nakalak na rin yung gate kaya sinigurado kong maayos na rin nakalak ang mga pinto. Nang aalis na ako, sa may pintuan ay nakarinig ako ng may hinang yabag. Parang palapit yon sa pinto. Napahinto ako at napalingon. Maya-maya ay may narinig akong 3 magkakasunod na katok. May peephole sa pinto kaya marahan akong lumapit doon at sumilip. Walang tao kaya mabilis akong lumayo sa pinto. Pero may muli na namang kumatok kaya mabilis akong napalapit. Nang wala pa rin akong nakita pagsilip ko ay umalis na ako doon. Dali-dali kong pinagpapatay ang mga ilaw at pumasok na ng silid namin. Naabutan ko pang gising yung isang kasama namin. Tinanong ko kung may narinig din ba siyang katok sa pinto sa may sala. Wala raw siyang narinig. Halos ilang hakbang lang mula sa pinto hanggang sa silid namin na nasa ilalim lang ng hagdan. Napakamot na lang ako sa ulo. Pakiramdam ko noon ay namimingi na ako sa pagod at antok. Halos paulit-ulit at pareho lang yung ginagawa namin araw-araw kapag wala yung amo. Maglilinis, maglalaba, magluluto at sa gabi ay magliligpit ako ng kusina. Halos 2 linggo pa lang ako noon sa trabaho at 2 araw ko lang naabutan noon yung mga amo namin. Napansin ko na tuwing nahuhuli akong matulog ay may kumakatok palagi sa pinto. Pero kapag sinisilip ko naman ay walang tao. Naalala ko yung kinuwento ng pinsan ko. Parang ganun din yung nangyari sa kanya noon. Palagi raw na may kumakatok pag mag-isa lang siya at malalim na ang gabi. Nang tanungin ko naman kung sino yung kumakatok, hindi niya alam. Kaya nang minsang may magtangkang kumatok ay pinaghandaan ko na talaga, Sir Bob. Sigurado akong may natitrip lang sa amin noon. Bitbit ko yung golf club ng amo ko. Naghintay ako sa may pinto. Pero wala namang kumatok. Kaya nagpasya na akong matulog noon. Kakatalikod ko pa lang sa may pinto ay narinig ko na naman yung 3 beses na pagkatok. Sumilip ako sa peephole. Pero katulad ng dati ay wala pa rin akong nakitang tao sa labas. Kaya binuksan ko na yung pinto at hinanda ko yung pamalo kong golf club. Nanlaki yung ulo ko sa kilabot nang wala akong makitang tao sa labas. Ang nakakatakot ay nung pagpasok ko ng bahay ay may nakita akong parang itim na usok o anino papunta sa kusina. Natigilan ako at hindi agad nakakilos. Nanginginig yung mga tuhod ko na halos hindi ko nga maihakbang yung mga paa. Hindi ko alam ang gagawin nun dahil nakabukas pa ang mga ilaw, lalo na at doon sa kusina. Doon ko nakitang pumasok yung anino. Kaya dali-dali kong pinatay yon at tumuloy na ng silid namin. Tinawagan ko yung pinsan ko. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Huwag ko raw bubuksan ang pinto o sagutin yon. Kahit ilang beses daw niyang narinig yung katok na yon ay hindi niya binubuksan hanggat wala siyang nakikitang tao sa labas. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong pumasok sa kusina. Pagkakwento ko noon ay narinig kong may kumakalansing sa may kusina. Parang mga tunog ng sandok at stainless na gamit. Bumangon ako para tingnan kung ano yung nagkakalansingan.
Agad nawala sa isip ko yung usapan namin ng pinsan ko dahil sa pagkataranta. Nagtaka ako dahil nasa sahig na yung mga sandok na maayos na nakakabit. Kaya mabilis kong inayos yun. Habang naatalikod ako sa may pinto, naramdaman ko na parang may dumaan. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Hindi agad ako nakagalaw, lalo na at nararamdaman ko na parang may malamig na hanging dumaan sa likuran ko. Alam nyo na dahil sa sobrang takot ay nagtitili ako nun. Kaya nagising yung mga kasama ko. Inalo nila ako at sinabihang huwag ko nang pinagpapapansin yung mga naririnig at nakikita. Pag pinansin ko daw kasi ay hindi nila ako titigilan, katulad ng pinsan ko. Pero natakot na ako nun, Sir Bob, lalo na sa mga bigla-bigla na lang pagkatok na wala namang tao. Kaya nagpaalam ako sa amo ko na aalis na. Pero sinabi niya na doon na lang ako sa anak niya, mga muhan. Sabi ng mga kasama ko doon ay sanay na raw sila sa pagpaparamdam. Kaya kapag wala ang amo namin ay hindi raw talaga nila binabangon kahit na makailang katok pa ang nasa labas. Wala sa kanila o kahit ang pinsan ko ang maapagpaliwanag kung anong klaseng nilalang ang nagpaparamdam na yon sa bahay. Isa lang ang palaging sinasabi nila, huwag papansinin at lalong huwag kakausapin kapag narinig ang katok na to. Mas lalong huwag mong bubuksan ang pinto hanggat walang ibang sumasagot. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakasulat. Kayo na po ang bahala. Hi po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako si Loisa, taga-Taguig. Isa siguro sa kinatatakutan naming mga OFWs ay ang magkaroon ng malulupit at salbahing amo. Mas okay na yung medyo mababang sahod basta mabait kesa naman sa malaki nga, kapalit naman nun pangmamaltrato. Hindi ako ang sinasaktan at minamaltrato nun. Pero saksi ako sa dinanas ng kaibigan kong kasama kong nagpunta sa Kuwait. Sinabihan na nila kami na maraming pwedeng puntahan, wag lang sa Kuwait. Pero nasilaw kami noon sa malaking offer na pasahod. Kaya nang alokin kami ay agad naman kaming lumarga. Baon lang namin noon ay dasal at pag-asang mapupurta kami sa mabait na amo. Hindi naman kami nabigo dahil mabait sila nung mga unang araw. Pero habang tumatagal ay lumalabas talaga ang mga sungay nila. Buti sa akin noon mild lang. May day off ako at maayos ang pasahod. Nakakalabas din ng bahay. Pero kapag nasa trabaho, puno naman ang tenga ko ng utos, mura at kung ano-ano pang mas sakit na salita. Kumbaga, emotional damage ang atake. Pero nagpakamanhid ako noon. Sanay naman ako sa malamig na treatment katulad nung ex ko. Talagang naipasok pa ako. Pero ang hindi ako sanay ay yung palaging inuutusan. Siyempre trabaho ko yun kaya dapat ay walang reklamo. Kung sa akin ay medyo emotional damage na may halong comedy. Itong friend kong si Tess, hindi lang emotional damage, kundi mental, spiritual at physical din. Lahat na yata ng mas sakit at pagkawasak ay naranasan nitong kaibigan ko. Bawal pa siyang lumabas ng bahay noon. Walang gadgets, walang day off, walang pahinga. Maliban sa bugbog sa pagod na katawan, bugbog din yun sa pananakit ng amo niyang may galit sa mundo. Minsan ay nahawakan niya yung cellphone niya. Nag-iiyak siya nung tinawagan ako. Nung una ay hindi ko alam ang gagawin, pero nilakasan ko yung loob ko at humingi rin ako ng tulong sa ibang mga Pinoy. Hanggang sa ma-rescue namin si Tess. Nahuli din yung amo niya noon dahil sa mga sugat na natamo niya. Kinasuhan ng physical injury ang amo niyang demonyeta. Pero hindi rin ito nakulong dahil napag-alaman naming may tama ito sa utak at tumadanas daw ng depresyon. Pero yung depresyong dinulot din ng kaibigan ko hindi basta-basta. Sobra pa sa takot sa multo o aswang ang naramdaman ni Tess. Natakot na siya mga muhan at lumabas ng bahay. Pinayaran siya ng malaki dahil sa pinsalang ginawa sa kanya ng kanyang amo.
Halos ilang buwan din kasi siyang hindi nasahuran. Ako naman tinapos lang yung kontrata at umalis na. Pinigilan pa ako ng amo ko. Pero sinabi ko sa kanya na nagkaroon din ako ng trauma dahil sa dinanas ng kaibigan ko. Sorry naman siya ng sorry nun, pero hindi na ako nagpapigil. Ngayon, sa tuwing napag-uusapan namin ni Tess ang mga dinanas niya ay napapaiyak pa rin siya. Sinabi niya na kung may nakatira daw sigurong demonyo sa bahay na yon, mas pipiliin na lang daw niyang lumapit doon kaysa sa amo niyang daig pa yung demonyo. Buti pa nga raw yung demonyo, nagpapanggap at taga-asal tao. Pero yung amo niya, mukhang tao pero asal demonyo. Pasensya na Sir Bob kung hindi ito yung typical na nakakatakot na kwentong sineshare ng iba sa inyo. Pero true to life naman to. Kaya sana ay mabasa nyo pa rin. God bless sa inyo.